Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga, meron akong share sa inyo na tips as beginner network marketer. So bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So ano ba yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo as network marketer na beginner networker? So pag sinabi kasing beginner networker, ito po yung mga taong membro o bagong membro sa network marketing. So halimbawa, iba-iba naman kasi tayo ng mga idea o iba-iba tayo ng tawag nung iba-iba tayo ng style kung paano na-invite. Yung iba na-invite dahil sa kakilala, yung iba na-invite sa kidnap style tapos na-share lang ng opportunity, o yung iba sinabi lang magkape tayo tapos yun pala pupunta sa opisina para umattend ng training. So pag sinabing network marketer na beginner, ito po yung mga taong membro na at sumali na sa opportunity na MLM company. So ngayon, ano ba yung mga tips na dapat matututunan kung ikaw ay beginner networker? So importante na dapat ikaw as beginner networker, dapat ikaw pumunta ka at lumapit ka sa tamang tao. So, sino ba yung mga tamang tao? Kung sino yung taong nag-offer sa'yo ng opportunity, sa yung tamang tao na dapat pakinggan mo muna. Kasi, yung taong yon, alam ko, or hindi ako nagkakamali, yung taong nag-invite sa'yo, ay meron din yang advisor. So, pag sinabing advisor, ito po yung mga taong may posisyon na sa kumpanya, or meron na talagang income, meron na ring resulta na hindi naman gaano kalaki pero higit pa sa kinikita sa empleyado na minimum na sweldo. So, yung advisor, ito po yung tao na kumikita na. So, yung breeds, yun yung taong halimbawa nag-invite sa'yo, tapos na open mind ka sa opportunity na in-offer niya, ngayon sumali ka. Ngayon, importante na dapat ikaw lumapit ka talaga sa tamang tao kasi importante as beginner networker dapat ikaw umattend ka ng training. Kasi tandaan, training is the backbone in building your network. Kasi kahit saan ka naman, mapatrabaho man yan, mapagyera man yan, importante, bago ka sumalang sa gyera, dapat alam mo paano humawak ng baril. Ganun din sa network marketer, dapat alam mo paano i-handle yung objection. Kasi alam ko, sa network marketer, dapat matututunan mo na meron ka dapat skills na dapat mong matututunan. Pero dapat, importante na dapat ikaw ay umatin ka ng training. So, about sa marketing plan. At kung mag-attend ka ng marketing plan, importante na dapat atinan mo yan kahit 5 beses. At importante, hindi lang 5 beses. Dapat every time na may vacant time ka, umattend ka ng mga training na about business opportunity kasi makakatulong yun para magkaroon ka ng enough knowledge kung ano ba yung pinapasukan mo na kumpanya. At syempre, importante na dapat pag sumali ka sa network marketer, dapat unahin mo muna yung company stability. Dapat alam mo kung ilang years na sila sa Pilipinas, ilang years na sila around the world kasi doon mo malalaman na stable na yung kumpanya. Pag ang kumpanya umabot na ng 10 years pataas or 5 years pataas, yun yung tinatawag na stable company. So, importante na dapat alamin mo rin yun as network marketer. At syempre, importante rin yung company profile. Yung tinatawag na company profile, importante yon. At saka, importante rin na dapat na yung products quality, importante rin yon. So, number one, importante, kumatin ka ng training. Pangalawa, umatin ka ng orientation about sa products para mayroong nga idea. Kasi, importante rin na dapat ikaw mismo as member, dapat ikaw mismo ay user. Kasi, pag sinabi kasing member, dapat ikaw mismo user ka ng produkto. Kasi bago mo i-share sa iba, dapat ikaw muna alam mo kung ano yung benefits ng product. Kaya importante na umattend ka ng training kasi kung wala kang training,
Tapos hindi ka pa nag-user, hindi mo pa alam yung benefits ng products, wala na. Mahirapan ka mag-testimony sa tao, sa kakilala mo, or sa mga taong hindi mo kakilala na nag-o-offer ka ng selling. So, importante na dapat na alam mo yung tinatawag na pag-use ng product at saka sa pag-share ng products. At mas magiging brilliant ka na sa builder or invitation pag ikaw marami ka ng enough knowledge tsaka skills sa training. Kaya importante as beginner networker dapat ikaw ay open-minded ka kasi ang isang opportunity kasi kahit gaano pa yan kaganda, kung hindi ka open-minded, hindi ka interesado matuto, hindi ka talaga matututo. Walang pinagkaiba yan kung gusto mong matuto mag-drive, kung gusto mong matuto mag-drive ng sasakyan or motor. Kung ikaw, beginner ka, kung hindi ka pa interesado kung paano siya gawin, talagang hindi ka matututo. Kaya importante na pag ikaw seryoso ka sa isang network marketer or network marketing opportunity, dapat umattend ka ng training. Kasi importante yon, napaka-importante yung ganung bagay. So training, napaka-importante yung training. So kailangan talaga na dapat meron kang enough training kasi maraming tao kasi na iba hype sa simula na grabe power, grabe. Pero at the end of the month, yung iba after ilang buwan nawawala na sa network marketing kasi hype lang sila, nabaliw lang sila sa kitaan, pero wala rin silang deepest why kung bakit nila ginagawa yung opportunity. Kaya importante as beginner networker, importante na dapat matin ka ng training. Kasi dahil sa training na yan, doon ka magkaroon ng enough knowledge at hindi lang din training. Dapat tandaan natin na dapat attending training is one, but applying what you have learned is more important than just attending training. Kaya importante na hindi lang din training. Importante i-apply mo rin kung ano yung natututunan mo. Kaya isabay mo habang ikaw ay nag-aaral, habang ikaw ay natututo sa pag-attend mo ng training, dapat i-apply mo rin. Kasi nonsense din yung matin ka ng training kung hindi mo rin naman ay i-apply. Kaya importante na application din importante. So paano mo siya i-apply as beginner? Dapat i-apply mo yan sa pagiging user mo na. Kasi pag user ka, mas maging confident ka i-share sa tao pag ikaw naka-share o naka-use ka na ng products. Pangalawa, pag marunong ka na mag-user, pwede mo ka na mag-share. Sa paanong pag-share? Pwede ka na mag-online selling, pwede ka na mag-offline selling na ibebenta mo sa mga hindi mo kakilala, extend mo lang yung benefits ng products. Kaya importante na dapat alam mo yung marketing plan, yung product presentation, kung para saan yung products, at importante umata rin ka rin ng distributors training kasi yung distributors training yun magpapatibay sa iyo sa negosyo. Sa beginner networker dapat yun yung gawin mo rin na hindi mawala yung distributors training kasi importante rin yan na dapat meron kang tamang attitude, meron kang good learning and listening attitude. Dapat humble ka rin. Kung ano yung natutunan mo, huwag mong sabihin sa upline mo na alam ko na yan, alam ko na yan. Dapat as long as may sinishare si upline, as long as may binibigay sa'yo na si upline sa'yo na goal, makinig ka kasi para sa'yo rin naman yun. Kaya importante rin yung ganun. At saka hindi lang din yun, dapat meron ka ring deepest why kung bakit mo siya ginagawa. Kasi kung hindi mo alam or hindi mo alam yung why mo or dahilan mo kung bakit mo siya ginagawa, talagang mawawala ka rin sa negosyo. Kasi sa ganitong opportunity, as ikaw beginner networker, dapat meron tayong commitment. Whatever it takes, mahirapan ka man, mapagod ka man, anumang bagyo at unos sa buhay na maranasan mo, huwag kang mag-quit. Kasi ika nga nila, quitters people never wins. Ang taong umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya importante na dapat huwag kang mag-quit. Mahirapan ka man, mapagod ka man. Kasi pag ikaw network marketer, pag wala kang training as beginner networker,
madali kang masasaktan, madali kang maging emotional. Kaya importante labanan mo yung emotional mo. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Ganun talaga marami sa mga circle of influence mo na iimbitahin mo na hindi interesado, lalong lalo na pag ikaw ay walang result. Kaya as beginner networker, tumuloy ka lang, tumuloy ka lang, tumuloy ka lang kasi importante yung tumuloy ka lang kasi wala naman tayong choice. Kung mag-quit ka, anong gagawin mo? Ganun din naman. Kaya gawin mo siyang part-time kung ikaw may trabaho, busy ka sa trabaho, kahit 2 hours lang a day, pwede mo siyang gawin. Kaya napaka-importante na dapat meron kang training as beginner networker kasi ang magpapatibay sa negosyo natin o magpapatibay sa negosyo mo na MLM, yung kailangan meron kang knowledge at skills. So importante yung knowledge at skills sa ganitong opportunity. So yun lang po, maraming salamat po. Thank you.